Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Balik na naman tayo sa hot issue tungkol sa pagbasura ng impeachment case ni BP Sara Lustay ng Supreme Court. Ngayon ay nagsalita ang isang luminary, si Antonio Carpio, ang dating Associate Justice ng Supreme Court, ay nagsalita na hindi tama ang ginawa ng Supreme Court dahil hindi nakalabag ng 1-year bar rule ang Kongreso na nagsumiti ng Article of Impeachment. Kaya narito ang ating ginawang reaction na video courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Diretsahang tanong na po sa inyo, kayo po ba ay pabor o hindi sa naging desisyon nitong mga maestrado na sabihing unconstitutional itong Articles of Impeachment laban kay VP Sara? Well, may mga question kami dahil yung ruling nila na labag sa 1-year ban yung fourth complete, I think mali yun. Factually erroneous yun. Dahil sabi nila, starting the adjournment of the House on February 5, 2025, yung 1-year ban nag-umpisa na. The 1-year ban started to run on upon the adjournment. Pag ganyan, yung fourth complaint naman was actually voted upon by the plenary before the adjournment. Okay. Dahil before nag-adjourn sila, pinasa nila yung fourth complaint. They acted and voted on fourth complaint. So, bago nag-umpisa yung yung 1-year ban, nakapasok na yung fourth complaint. So, ang mali nila, akala nila hindi binoto. The House did not act on the fourth complaint. Sabi nila, hindi raw, the House did not act and vote upon the fourth complaint. Pero the records will show the House actually acted and voted on the fourth complaint. So factually, may mali sila. So yung conclusion nila na the fourth complaint cannot be considered filed on time because the 1-year had started to run. Mali yun, because before the 1-year ban started to run, the House voted to approve it. Hindi nila alam na meron palang approval. Ayan, so meron ngang di ba, 1/3 of the Congress ay pumirma, di ba? Overwhelmingly na majority of the Congress ay 1/3 nga ang pumirma ng pabor sa impeachment ni BP Sara. Kaya nga positibo sila noon sila Loestro, na hindi na kailangan pa dadaan ito sa kung ano-anong itchi-britchi dahil nga majority ang pumirma sa Kongreso at merong kapangyarihan ng Kongreso para magsagawa ng impeachment complaint. Yan ang kanilang trabaho. Pero bakit ngayon automatic ang hindi nagustuhan ng Kongreso? Kasi automatic na ang desisyon ng Supreme Court. Hindi man lang daw sila tinanong at hindi man lang daw sila nakapagreklamo. Diretso na daw Kaya mali ang ginawa. Talagang minamadali Katulad din sa ginawa ni Chis Escudero, minamadali yung pagbasura din nila ng impeachment case na ipagpaliban at babalik daw ngayong buwan na to di ba? Pero paano makapag-impeachment ngayong buwan na ito, binasura na naman ng Supreme Court. Kaya napakawalang hiya talaga. Grabe. Kaya nga ito si Antonio Carpio, dating dating justice ng Supreme Court, alam niya ang mga batas diyan. Kaya nagreklamo tuloy. Kaya ito, pakinggan natin muli ang kanyang mga paliwanag. Pag-usapan po natin, Justice, itong definition nila ng initiated impeachment complaint. Kasi nga po sinasabi naman ng Supreme Court
na yung naunang tatlong impeachment complaint was initiated dahil hindi daw po inaktuhan ng liderato ng Kongreso. And in fact, sinasabi niya po doon na it was shelved and at the same time ay dismissed in effect. Pero dapat daw po, pero it's opposite po nung definition na alam natin na kailangan na refer doon sa Committee on Justice. Ano po? Your thoughts, please. Ang cut-off date nila, sabi, initiated, dismissed, terminated when Congress adjourned on February 5, 2025. Katulad na sinabi ko, before they adjourned 7:15 in the evening, January 5, 7:15. Pero sometime in the afternoon, early afternoon, of that same day, they voted to approve the fourth complaint. So, nauna yung approval. There was actually an approval. Ang nakalagay sa decision, hindi raw in-approve ng plenary. That's not factually correct. It was actually approved. Sa ngayon po ba pwedeng i-assert ng legislative branch yung sinasabi po nilang exclusive power nito sa impeachment at magpatuloy dito sa impeachment trial despite the decision of the Supreme Court? Well, the Constitution says the Senate has the exclusive sole power to try and decide. Yung House naman has the exclusive power to initiate. Ayan, so maliwanag yan. Ang Kongreso pala, ang Kamara ay has the power to initiate the impeachment. At ang Senado ay mayroong sole power to become a court for impeachment. At sole power ay ibig sabihin wala nang iba, sila lang. Kaya kung papalag ang Senado dito, ay walang magawa ang Supreme Court dahil nga nakapag-start na sila pag-convene, 'di ba? Nag-convene na sila. Yung nagbihis na sila ng mga ruba na itim na mga tuga, amigdat pula na mga tuga, 'di ba? Yun yung pag-convene. Ibig sabihin impeachment court na ang Senado ng petsa na yun, pero nagmosyon kasi si Bato da Pugita Calvo at sinigwindahan din yung tuko na mahabang liig, si Cayetano. At mayroon pang isa, di ba? At hindi nakaimik si Risa Ontiveros kasi binara ni Amy Marcos. Kaya automatic na binasura din ni Chis Escudero. Sinigwindahan yung motion ni Bato Calvo da Pugita. Ang motion ni Calvo ay sinigundahan ni Chis Escudero, ang presidente ng Senado. Kaya na ipagliban ang petsa muli. At ngayon na dahil palapit na ang impeachment na petsa, ay ang Supreme Court naman ang gumawa ng kabulastugan, di ba mga kababayan? At automatic na ibinasura. Sabi, February of next year daw, 2026, pwedeng mag-file muli. Bakit ang tagal-tagal, di ba? At saka nasaan na yung tatlong impeachment complaint ng mga pare, ng mga aktivista, nila Lila Dilima, nila Chil Diokno. Meron silang ginawang impeachment complaint na hindi kasama doon sa Article 4 na pinail ng Kongreso. Ano kaya ang nangyari doon? Hindi na ba rin yun pwede? Kung yung Article 4 ay nabasura, nasaan na yung Article 1, 2, 3? Yun ang hindi pinag-usapan dito Baka automatic na rin yun na nabasura. Pero sa lahat ng article of impeachment, 4 kasi yan, ang number 4, ang content niyan ay yung overspending ni BP Sara ng confidential fund. Yung paggastos niya, paglustay niya ng pera, 612 million pesos in just 11 days. Kaya kakatawa-tawa yung mga resibo niya, di ba? Mga chichirya ang pangalan ng binigyan. Kasama pa si Marian Rivera nabigyan Kaya nakakaluka. Alright, balik tayo sa ating luminary Antonio Carpio sa paliwanag niya tungkol dito sa maling-mali talaga na desisyon ng Supreme Court. Pero under the Constitution, the Supreme Court can intervene if there is a violation of the Constitution. Ang violation sinasabi nila, yun nga, yung fourth complaint was not approved within the 10 session days. Yun ang
dahil sabi nila hindi naman it was not taken up. Actually, it was taken up by the plenary on the last day. Exactly. Kaya po nagkaroon ng na-recognize po ng body na nagkaroon Yes. ng So it was actually taken up. So there is no violation of the Constitution dahil it was taken up and approved on the last day, the 10th session day. Kasi you have until the 10th session day to act and you acted on the 10th session day. So pasok ka pa rin. Ayan. You did not violate the Constitution because the Constitution gives you 10 days, 10 session days. If you acted on the 10th session day, wala pa ring violation. But if you act on the 11th session day, hindi na pwede. Opo. Justice, pag-usapan naman natin yung sinasabing due process, ano po? Kasi ang binabanggit din po doon sa ruling ng Supreme Court ay kailangan may due process na ibinibigay sa respondent. And meron siyang idinagdag na mga steps or mga karagdagang dapat gawin o ensure para sa kapakanan daw po ng respondent na makasagot. Ayan, so dito makikita natin mga kababayan, mga ka-Golden Boy, na ang Supreme Court ay talagang kumikiling kay BP Sara kasi binigyan pa nila ng leeway na di ba? Na makapagsagot pa sa kanyang impeachment. Bakit hindi niya sagutin sa pizza ng talagang impeachment day para sa kanya, di ba? Ay nako. Talagang makikita natin na pabor talaga ang Supreme Court kay BP Sara. Dahil nga, 13 sa mga justices doon ay mga DDS pala yan. Si Digong pala ang naglagay dyan noong presidente pa si Digong. Noong 2021 ay nilagay na yung mga justices dyan. Ang dalawa lang ang hindi DDS. Yung 13, lahat yan ay DDS, kaya majority talaga ang desisyon ay basura. Binasura ang impeachment case ni BP Sara. Kaya pumalag ngayon ang lahat ng mga activist group, religious group, mga school leaders ay pumalag. Mamaya ay gagawa ko ng video tungkol doon sa pagpalag na talaga ng mga grupo at gagawa na sila ng mag-umpisa na yung people's power kung hindi talaga ma-solve itong. Ang hiningi lang naman ng mga grupo na ito, na umpisahan lang ang impeachment case. Hindi naman sigurado na makulong diyan si BP Sara dahil meron siyang mga abogado na magaling. Pero kung talagang may kasalanan siya, ay ma-impeach siya, hindi makulong. Kaya yun lang ang hiling ng mga grupo ng mamamayan na ipaliwanag sa impeachment trial kung nasaan yung 612 million, which is napakarami na palang eskwelahan na magawa noon. Napakaraming mga laptop, mga computer na maibigay sa estudyante. Napakaraming mga upuan na magawa. Pinagkaitan ang mamamayan, ang mga estudyante, pinagkaitan ni BP Sara. Dahil nga siya yung secretary ng education, di ba? So dapat yung pera na 612 ay mapunta yun sa edukasyon, sa mga eskwelahan, sa kabataan, sa mga estudyante. Kaya kayong mga estudyante na nanonood ngayon ito, mga kolehiyo o high school ba, ay dapat malaman nyo na ang benepisyo na dapat maibigay sa inyo ay nilustay na ni BP Sara. Kaya huwag kayong magdidiis-didiis dyan. Dahil ang future nyo, mga kabataan, mga estudyante, ay nilustay na ni BP Sara. Yan ang katotohanan. Okay, balik tayo sa ating video courtesy ng Bilyonaryo Channel. What is your reaction to this? Well, first of all, the Constitution says once approved by 1/3 at least of the House members, yung resolution nakalagay shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall proceed forthwith. So, forthwith under the Filipino version of the Constitution, official version, forthwith means agad-agad. So pag na-adapt na yung resolution by 1/3 of the House, agad-agad mag-trial na. So wala namang pagkataon na magkaroon pa ng hearing sa House. And may At mga saka, that's one, no? Very clear ang Constitution na agad-agad pag na-approve na yung
resolution by one-third of the members of the House, agad-agad padala na yun sa Senado para mag-trial na. So walang hing actually sa under the wording of the Constitution, wala naman nakasabi doon na may hearing sa plenary. Secondly, Ayun. pag it's physically impossible to conduct a hearing dahil pag final mo on the last day, pasok pa rin yan. Allowed yan. Last day. Paano ka mag-hearing? Magla-last day na. Ang tanong po ngayon, Wala Justice, overreaching ba ang Supreme Court pagdating sa usaping ito dahil sa mga karagdagang policies na wala naman sa konstitusyon? Well, ang ano dyan, ang standard dyan, since the Constitution says the House shall have the sole power to initiate impeachment and the Senate has the exclusive power to try and hindi makapasok, that Supreme Court cannot intervene unless there is a specific violation of the Constitution. Ayan, so diyan lang pala dapat papasok ang Supreme Court kapag meron talagang klarong violation. Ayon kay Carpio, dating justice ito, ay walang nilabag kasi pasok sa 10 days session day ang pag-file ng impeachment. At hindi lang yan, pirmado ito ng one-third of the Congress. At sila yung may karapatan na mag-file ng impeachment, ang Kongreso, at ang Senado ang mag-act as a court or impeachment court ang Senado. Ang problema nga lang ay 13 sa mga senador pala ay Duterte na, makadigong na. Ito may hinala ako dyan na yung 612 million pesos ay may binalato dyan si BP Sara sa bawat senador na yan. Kung 612 bawasan nyo ng 13 million, di ba? Tag 1 million bawat isa. May matira pa na 590 million, di ba? May 590 million, saan yun napunta? Kung pinamigay ni BP Sara sa 13 ka senador dyan, tig 1 million isa, kaya nagiging DDS sila kaagad. Ito yung sinasabi na forthwith proceed, agad-agad, ang pagbigay ni BP Sara siguro ng mga ano dyan, ng mga pocket money, di ba? 1 million tig isa. So malaki pa ang naiwan. Kasi nakapagtataka na overwhelmingly na majority ng Senado ay nagiging DDS. 11 lang yun 11 lang yun. Biglang nagiging 13. Kaya natalo sa botohan ang minority. Kaya nabasura ang impeachment ni Chis Escudero dahil 13 nga silang bumoto. Ang grabe, no? Pati si Tulfo bumoto doon nasaan na yung si Idol Tulfo? Makatarungan sa kanyang programa pero pagdating sa Senado, tumaas yung kamay niya, bumoto siya pabor kay Chis Escudero Kaya pwedeng merong silang diyan payula, di ba? Bato-bato sa langit, tamaan og magalit. Expression lang natin to. There is a right of expression sa ating konstitusyon. Okay, kaya ayan, nakapagtataka na pati Senado binasura ang impeachment, dinidelay 2 beses. Ngayon dahil sa parang matuloy na nitong buwan na ito, July, di ba? Yun ang sabi, July 30 yata. Nandiyan na ang Supreme Court to the rescue na para kay Chis Escudero at BP Sara. Nirescue si BP Sara ng Supreme Court kasi palapit na Bukas na yata dapat ng impeachment kung hindi ako nagkamali. Okay, so yan lang ang ating naibigay na reaksyon ngayon mga kababayan, mga ka-Golden Boy, tungkol sa pahayag ng dating Justice Antonio Carpio, isang luminary, isang magaling na abogado na nagpahayag kung ano ang nasa saligang batas natin para sa impeachment. Anong masabi nyo? Paki-comment sa ating comment section, at sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like. Yun ay malaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.